yung kanyang pagmamalasakit sa tao, minamahal ko sa kabila ng minamahal ko ng pagdurusa na sinapit ng ating mahal ko noon. Yung binika ng ating mahal ko na ikalima ay kaapat at hanggang ikalimang minamahal, makikita natin dito minamahal ko at nararamdaman ng mga naroon minamahal ko yung naging paghihirap at pagdurusa ng ating mahal ko noon. Jesus, grabe yung minamahal. Ang ating mahal ko ay naghihirap, nagdurusa sa kanyang sinapit, mga kapatid ko. At yung winika ng ating mahal po na ika-anim hanggang ikapitong mga mahal, ito po yung tinatawag na pagpapahiwatig ng ating mahal po sa kanyang pananagumpay na kanyang naganap, yung pinagagawa sa kanya ng ating dakilang Diyos. Amen? Jesus Christ, yung pananagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman tayo po ay maganda, makinig. May naman ko sa bawat mensahe sa winika ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At ang unang winika ng ating mahal pang minamahal ko ay bigyang paliwanag minamahal ko o bigyan daan minamahal ko ng ating beloved brother Jaime Santos. Praise God. At tayo pong minamahal ko ay makinig po rin at mahal ko ng ating beloved brother Jaime Santos. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pong pinakamamahal at si Advesi po, ating beloved Sir Romy De Roya. At bago po tayo dumako sa ating 7 last word, ako po muna ay nagpapaabot ng mataas na papuri, pasalamat, kalulatian para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at doble paggalang pagbati po sa ating beloved parents in the Lord, sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildista Calveda and his beloved children. Meron din po sa ating patuloy na pag-aaraala sa ating sa mga turot aral sa atin, ating beloved assistant pastor, sa lahat ng ating mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved pastoral workers, bagay sa ating mga panauhin, magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo po ay darako na sa ating 7 last word at tayo po manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilat magpala namin ang mga Diyos na mapanginoon sa lahat. Mahal namin Panginoon Jesus, sa pangunang panalangin po ng aming minamahal at aming ginagalang na pastor, mahal na Panginoon. Kami po ay humihingi ng patawaran sa lahat ng aming pagkakamali, pagkukulang, O Diyos. Patawarin po kami, mahal na Panginoon, at sa aming pong pagdadala ng yung banal na salita, mahal na Panginoon. Samahan mo po kami at hallelujah sa iyong dakilat makapaling pangalan. Sinasaway namin ang lahat ng mga hadlang sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Dito po sa banal na kasulatan sa Amen. Praise God. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata ay 23 at ang talata ay 34. Ito po ang unang 7 last word. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them for they know not what they do. Ito po ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kung paanong ang ating mahal na Panginoon ay binigay niya ang kaniyang buhay para sa atin at hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Amen. Praise the Lord. Kaya po rin sinasabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe in Him should not perish. Hindi ibig na ating mahal na Panginoon na ang sino man ay mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Subalit dahil sa ang mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman, kagaya po ng sinabi sa Hosea 4:6,
My people are destroyed for their lack of knowledge. Amen, praise the Lord. Kaya napahamak ang tao sa hindi nila pagkaalam ng katotohanan. Sapagkat sa atin pong bilang tao, sa batas ng Republika ng Pilipinas, o mga dito sa atin bilang tao na namumuhay, innocence of the law excuses no man. Pag hindi natin nalalaman ang batas, hindi po tayo may tuturing na inosente. Tayo po ay guilty. Ganon din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat sinasabi ng ating mahal na Panginoon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat yan ang nagpapatutuo tungkol sa akin. At pag hindi natin nakilala ang Diyos at hindi natin nasunod ang ebanghelyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kaya po nung sinasabi sa 2 Thessalonians 1:8, in flaming fire, taking vengeance to them who know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, na maghihiganti sa mga tao na hindi nagsikilala sa Diyos at hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po ang sasapitin ng mga tao. Kaya napakamapalad natin sapagkat tayo po ay isa sa kinabaga ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Pero hindi po lahat ng mga tao ay covered ng salitang yan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan, dito po sa Proverb 8:17, I love them that love me. Ang iniibig lamang ng Diyos ay yung mga umiibig sa Kanya. Kaya tayo po ay napakamapalad sapagkat dahil sa panalangin ng ating minamahal na pastor, nakilala natin ang buong katotohanan. Everybody shall praise the Lord. Kaya po ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo nga po bilang tao, meron po tayong tungkulin. Sa Ecclesiastes 12:13, for this is the whole duty of man, fear God and keep His commandment. Ito ang buong katungkulan ng tao na ating matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang Kanyang mga utos. Everybody say amen. At kung atin pong isasagawa ang mga bagay na yan, ay napakaganda po ng pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanatang 19, ang talatay 5, kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po ang kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin upang tayo po ay kanyang pagpalain. Kaya yan po ang unang wika ng ating mahal na Panginoon. At para po sa susunod na second last word of our beloved Jesus Christ, binibigay ko pong pagkataon sa ating beloved Brother Robert. God bless you po sa ating pong beloved Brother Jaime Santos. Puri po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Ang sabi po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kanya pong ikalawang wika, mga minamahal, dito po mga minamahal, saklat ng Lucas, Kapitulo 43, Kapitulo 3, 23, talatang 43. Ganito po yung pagkakasabi, mga minamahal. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sabi po rito, mga minamahal, 42 muna, mga minamahal. At sinabi niya, Jesus,
alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, mga minamahal. Yun po yung sinabi, mga minamahal, na isa sa kasama nating dakilang Diyos na nakapako sa krus, mga minamahal. Dito po sa 43, sabi po rito, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, na napakalagang salita, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ay dahil sa, bagamat sa kanyang kalagayan, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, at nakapako pa sa krus, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, kaya nung sinabi sa kanya ng isa, mga minamahal, na Jesus, alalhanin mo ako pagdating mo sa iyong kaarihan. Dito ang sabi natin pinakamamahal na Panginoong Kristo, yung kanyang salita, ngayon din, kakasamain kita sa aking kaharian. Yung kanyang salita, mga minamahal, ay may assurance, mga minamahal. Sapagkat, ang sabi natin pinakamamahal na Panginoon, kung bakit sinisiguro niya na katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Bakit po sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, samantalang ang isip sa kanya ng mga tao ng mga minamahal, siya'y tao lang, mga minamahal. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya ng mga minamahal, maliban dun sa mga apostoles, mga minamahal. At siya po'y sa kanyang kalagayan, nakapako pa siya. Pero siniguro niya sa kanyang, sinabi sa kanya na, ngayon din kakasamahin kita sa kaharian ko. Bakit sinabi ng mahal na Panginoon? Sapagkat ang nagsasalita, mga minamahal, hindi lang po sa basta hari. Siya po'y hari ng mga hari, Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. At ang bawat salita na lumalabas sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, kung bakit niya sinisiguro, dahil yung sabi ng Lucas 1:37, walang salita mula sa Diyos na hindi may kapangyarihan. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ayaw sa gusto ng tao, mangyayari ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Paano po ang kasiguraduhan? Sabi niya, langit at lupa magwawakas, datapwat ang aking salita. Hindi kailanman, hindi kukupas. Ganon kasiguro yung pinangako niya, mga minamahal, sapagkat ang kanyang salita, mga minamahal, hindi mababahalay, mga minamahal. Mawawala na ang lahat ng ito, subalit ang kanyang salita, mga minamahal, kailanman, hindi kukupas. Kaya nga, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal, ang sabi niya, Apostol Pablo, mga minamahal, sa tao ito, sabi niya, inahanga niya ang salita ng ating pinakamamahal na. Kaya nga, dahil sa alam ni Pablo na siya rin ay may yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, sinisiguro ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung assurance. Sabi po rito, mga minamahal, sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 4, ganito po pagkakasabi, mga minamahal. Sabi po rito, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salita na di masayod na hindi nararapat salitain ng mga tao. Nung sinabi ng mahal na Panginoon sa tao yung mga minamahal, yung mga tao nagsalita, mga minamahal, na hindi maganda dahil hindi nila pinaniniwalaan yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng 5? Tungkol sa taong yaon, ako'y nagmamapupuri. Mga minamahal, sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako nagmamapuri. Sinasabi ng ating si Apostol Pablo nga, ang mahal na Panginoon, kung magsalita sa kanyang sarili, itinataas niya yung kanyang sinasabi. Sabi ni Pablo, subalit ako, na hindi ko may ipagkapuri yung aking sarili dahil sa aking mga kahinaan. Sabi ng Apostol Pablo. Kaya, kabilib-bilib yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sinasabi ng taong ito? Sabi niya gano'n. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, talatang 2, mga minamahal. Sabi po dito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng pagliligtas. Ito po'y assurance, yung nangyari, mga minamahal. Case-to-case basis po yung mga minamahal. Kasi may mga iba po nagtatanong, mga minamahal, ang reglamento ng mga Panginoon na 4 na reglamento, bautismo, mga minamahal, pananampalataya, pagsisisi, bautismo, at bautismo sa Espiritu. Bakit daw yun hindi na bautismoan sa Espiritu at sa tubig, subalit naligtas siya, mga minamahal? Ang nagsasalita, ang naniniguro ng salita at ang nagsasalita ay ang makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya noong mga araw na yung mga oras na yun, mga minamahal, siniguro ng ating dakilang Diyos, sabi nito, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas,
kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng paliligtas. Yun yung ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin po mga minamahal, bilang isang Kristiyano, mga minamahal, nung tayo po mga minamahal, may makaramdaman na tinanggalan ng mga dalubhasang doktor at hospital, mga minamahal, ilalis mga ating pinakamamahal na Panginoong Sokris, doon tayo din makakilala sa ministeryo ng Jesus Miracles International Ministry sa pangunguna ng ating minamahal, ginagalang na pastor. Binibilangan na tayo ng mga araw at buwan, mga minamahal, para sa ating kamatayan, sa karamdaman ng mga minamahal, subalit nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa magitan ng ministeryong ito, yung araw na panahong ukol, iniligtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Kaya ito yung mga panahong ukol, mga minamahal, yung pangyayari na yung mga minamahal. Hindi na kailangan na, dahil sa case-to-case basis, hindi na kailangan ng reglamento pa, mga minamahal, sapagkat mismo ang Diyos ang nagsasalita at naniniguro ng kanyang salita, sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan. Kaya si Apostol Pablo, mga minamahal, sabi dito, nung siya'y tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sabi po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 17, nang nasain ko nga ang ganito, ako bagay nagkatubili, o ng mga bagay na ninasa ko, ay maninanasa akong baga, ayon sa laman upang magkaroon sa akin ng oo at ng hindi at ng hindi. Nung si Apostol Pablo, mga minamahal, nung tinawag siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, sabi niya, hindi siya nag-atubili, mga minamahal, sapagkat nakita niya yung itong assurance as tinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bakit hindi siya nag-atubili, mga minamahal? Sabi niya dito, mga minamahal, na sabi ni Pablo, ako man noon tinawag ng mahal na Panginoon at hindi ako nagkatubili. Hindi siya nagpabagal-bagal, kundi bagkus siya ay nagmadali sa tawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ko rito, mga minamahal, nung tinawag si Apostol Pablo, sabi po sa aklat ng Efeso at Pilipos, Kapitulo 3, talatang 4, mga minamahal, sabi po rito, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Nagtutumuli si Pablo, mga minamahal. Hindi siya nagatubilik, hindi siya nagpabagal-bagal, sapagkat nakita niya yung assurance doon sa sinabi ng mga Panginoon na isang nakapako na sa ngayon din aking kakasamahin kita sa aking kaharian. Kaya ang mga Panginoon ang tumawag sa iyo, mga minamahal. Sabi rito, nung tinawag sa nating dakilang Diyos, Brito, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpalang ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit siya nagtutumuli, mga minamahal? Tingnan niyo po, mga minamahal, ang Diyos ang tumawag sa iyo. How much more, mga minamahal, ang presidente, mga minamahal, pag nagpatawag yan ng meeting sa Senado, nagmamadali yan. Yung bang kayang ibigay ng Diyos, kaya bang ibigay ng presidente? Ang sabi ng mga Panginoon, mapasayo man ang buong kayamanan ng salibutang ito. Kung ang kaluluwa mo naman kasama masusunog sa impyerno, kulang pang kabayaran, mga minamahal. Kaya bakit hindi ka mag-aatubiling, lumapit at magtumulin na lumapit sa ating pinakamamalapan? Diyos ang tumawag sa iyo. Ang ibibigay ng Diyos sa iyo, hindi kayang bayaran ng kayamanan nito ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling natin pinakamamahal na Panginoon. Bakit siya nagmamadali? Ang sabi dito, dahil meron dakilang pagtawag ni hangganan. Ano po yung hangganan, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, kayo nga hindi nakakalam na mangyayari bukas. Mga minamahal, ano ang ating buhay? Tayo isang singolong, tapos madaling panahon lumilitaw, datapwat pagdakay napapawi. Kaya siya nagtutumulin, mga minamahal, sapagkat si Apostol Pablo noong mga araw na yun, siya po'y isang makasalanan. Katunayan, nung siya po'y tinawag sa dako ng Damasco, mga minamahal ng mahal na Panginoon, isang liwanag, mga minamahal, nagpakita sa kanya, nahulog siya sa kabayo. Kaya nung tinawag siya ng ating dakilang Diyos, nagtutumuli siya, sapagkat ang ibibigay sa kanya ng ating mahal na Panginoong Kristo, yung hangganang buhay na walang hanggan. Sabi rito, ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya ang pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 2, mga minamahal, sabi dito, na inalis ng pagkakaalit sa magitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Dahil sa pagkakapako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, na tayo dating alipin ng kasalanan, inalis ng ating dakilang Diyos, binayaran niya ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig, mga minamahal. Kaya sabi rito, na inalis ang pagkakaalis sa magitan ng kanyang laman, yung kanyang ibinigay ang katawan sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa kasalanan. At ang palatuntunan, kahit may mga batas noon, mga minamahal, ang sinasabi natin dakilang Diyos at may mga palatuntunan, subalit ang gumawa ang ating mahal na Panginoon, yung lahat ng batas na yan, mga minamahal, nasasakop ng ating dakilang Diyos sapagkat siya
ang gumawa ng batas, siya ang binagbigay ng tuntunin, siya ang magbigay ng lahat ng katwiran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung ginanap niya yan, nawala ang lahat na yun dahil sa kanya galing ang lahat ng palatuntunan na yun, mga minamahal. Kaya ang salita ng ating dakilang Diyos, ano po ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 3, talatang 17, tayo mga minamahal, nung makakilala tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Pinalaya tayo sa karamdaman, pinalaya tayo sa lahat ng bisyo, mga minamahal, pinalaya tayo sa lahat ng uri ng kasamaan, mga minamahal, at sa pagiging masamang ugali, mga minamahal. Kaya ang sabi natin dakilang Diyos, dito sa ministeryo ng Jesus Milkshake International Ministry, sabi ng 2 Korinto Kapitulo 3, talatang 17, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Dito tayo pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Narito ang Espiritu na ating pinakamamahal na Panginoon. Narito ang propetang inilagay ng Diyos, mga minamahal, ng lahat ng mga propetang ibigay siya, mga minamahal, maging ang ating minamahal, ginagalang na pastor, ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, dito tayo pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong dapat gawin, mga minamahal, sa ating kapanahunan? Dahil naging isang halimbawa yung ginawa nila, mga minamahal, sa Lucas 23:43, na isiniguro ng Diyos ang kaligtasan ng isa, mga minamahal, sa ating sa kapanahunan ngayon, bilang isang halimbawa lang yon, ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano? Ang sabi dito sa aklat ng 1 Kapitulo 8, talatang 51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo? Ito po yung dapat gawin, mga minamahal. Tutuparin natin yung salita ng ating dakilang Diyos para yung ipinangako niya, nang malapak na doon sa daw, ay ganoon din ipinangako nating dakilang Diyos. Anong dapat gawin? Manatili po tayo, mga minamahal. Dito po sa aklatang 1, huling talata, 15, talatang 7, kung kayo'y magsisipanatili sa akin, ang mga salita ay magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, ay gagawin sa inyo. Kaya kung mananatili ka, gusto mo ng kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay, ang mga barkada mo, mga minamahal, lahat ng kaibigan mo, mga minamahal, hingin mo sa malapang niyan, sagyak na bagay, ilalapit yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Anong dapat gawin? Mananatili ka lang sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryo ng Jesus Miracles International Ministry. Ang kautusan ay siyang katwiran at ang kapangyarihan at ang buhay na walang hanggan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang atlong wika po, mga minamahal, sa katawan po ng ating mga beloved brother Rodrigo Coria. At basic po. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos at mga minamahal. Tayo po ay dadako sa ikatlong huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bago po siya malagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Ang ikatlong winika ng ating pinakamamahal na Panginoon ay matatagpuan po natin sa aklat ng John chapter 19, verse 26 and 27. Ang sabi po rito sa wikang Ingles, woman, behold thy son, behold thy mother. Ito po ang salitang ito, mga minamahal, ay kung tatagalugin po natin, babae, narito ang iyong anak, at anak, narito ang iyong ina. Nang masabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ikalawang wika na kanyang binanggit sa krus ng Kalbaryo, ay nakita po ng ating Diyos ang kanyang ina at ang kanyang alagad na iniibig. At nang makita po nila ito ng ating mahal na Panginoon ang kanyang ina at ang kanyang alagad, ay sinabi po niya at winika, babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Paano pong nasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang ina ang mga bagay nito, bagamat siya po yung anak, mga minamahal. Ngunit ang sabi niya po dun sa alagad, narito ang iyong ina. Sa punto pong ito, mga minamahal, makikita po natin dito na ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang dual personality. Ito po ay bilang anak at bilang ama, mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Jesus, siya rin po yung Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Kaya po dito sa puntong ito, mga minamahal, nagsasalita po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang ama.
At ito pong mga salitang ito na binanggit ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi lamang po para sa kanyang ina at sa kanyang alagad. Bagkus ito po'y para sa lahat. Para po sa lahat ng tao na kapag siya po ay naroon sa kanyang banal na kaharian sa langit, mga minamahal, ay maiwan niya ang mga salitang ito na ang ibig niya pong sabihin sa mga bagay na ito, mga minamahal, ay kailangan pong mag-ibigan tayo sa isa't isa, mga minamahal. Maging kalingain po natin ang bawat isa sa atin, lalo-lalo na po mga minamahal yung mga tao na hindi pa po nakakilala o nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang nais ng mahal na Panginoon, kaya po nasabi niya na, babae, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Na bagamat sila ay hindi magkaano-ano mga minamahal, sapagkat si John the Beloved ay hindi man ang kamag-anak ng ating mahal na Panginoon, bilang naman, minamahal. Pero sinabi po ito ng ating mahal na Panginoon sapagkat nais ng mahal na Panginoon sa bawat isang mananampalataya o sa lahat ng tao, mga minamahal, ay kalingain po natin ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Pag-ibig ang nais ng mahal na Panginoon, na bagamat ang mga tao ay hindi po natin kaano-ano, hindi natin loved ones, ay kailangan po pala natin kalingain ito, mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, yan po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Puri ng ating mahal Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng 1 John chapter 4, verse 10 and 11, ang sabi po rito, narito ang pag-ibig. Hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gayunman, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay marapat lamang po na tayo po ay mag-ibigan sa isa't isa, mga minamahal. Yun po ang punto ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya po nasabi niya ang mga bagay na ito, yung pag-ibig, mga minamahal. At ang nais ng mahal na Panginoon, sa atin, lalo na po sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, ipamuhay po natin ang tinatawag na pag-ibig. Kung papaano niya po tayo inibig, mga minamahal, ay gayon rin naman po ang ating ang lahat ng tao sa mundo, mga minamahal. Bagamat ito'y hindi pa natin makakilala, ibigin po natin ayon sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang kahulugan ng sinasabing ikatlong huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon. Woman, behold thy son. Son, behold thy mother. Praise the Lord. Purihin ng ating Diyos ang lahat ng kapurihan. Salamat ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. At bago po natin ipaliwanag ang ikaapat na, bago po natin tawagin ang ikaapat na magpapaliwanag sa huling salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po yung umawit, mga minamahal. Praise the Lord. Para po sa mga awit natin, umawit po tayo. Praise the Lord. Let the crowd press in to see the man put down to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there was just and he said, "They all around the doors." And he bore in every step the scars of
doon sa Jerusalem. Mga tao'y nagtubot sa gitna. Magpamasdan nila si Kristo ay pinatulang mamatay. Bubuanan, mayroong latay, ang bubong niya nagawas. At sa ulo, may corona na tinig. At sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y naririnig. Sa landas na pag-usa na pinaham ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, dahil inibig niya tayo. Sinagas na pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Tunay tumigil, tayo'y luminig sa krus na ganap ang kanyang pasakit. Pinaham ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya, dahil inibig niya tayo. Landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Praise the Lord. God bless you po, beloved singers. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay dadako sa ikaapat na huling wika ng ating mahal na Panginoon. At ang tinatawagan ko po ang ating beloved brother Jason Muller para po sa pagpapaliwanag. Praise the Lord. Amen, God bless you po. At purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, natin na po tayo sa ika-apat na winika ng ating pong mahal na Panginoon Sus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 27, talata pong 46. Praise the Lord. Ang sabi po dito, at nang malapit na ang oras ng ikasyam ay sumigaw si Jesus, nang malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabatchani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? O sa English po, mga minamahal, my God, why hast thou forsaken me? Amen, praise the Lord. Kaya sa winika po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa talatang ito, minamahal, andyan po mga minamahal na sinabi na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Gayong siya ang ating dakilang Diyos minamahal na lumikha ng lahat ng bagay, bakit niya po sinabi yung ganoon mga minamahal? Amen? Kaya tayo po mga minamahal, bilang mga mananampalataya, kapag tayo po dumaraan sa mga pagsubok o mga kapigatian bilang tao, ay nasasabi rin natin na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. Kaya ang ating mahal na Panginoon, kung ating pong susuriin, sinasabi po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 2, ang talata po 7. Dito po ating pong malalaman, sa 6, sabi na, siya bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin
na nakitulad sa mga tao. Amen. Kaya nung kanya pong hinubad ang kanyang pagka-Diyos, siya po'y nag-anyong tao, naranasan niya yung mga pagsubok, mga kapigatian, mga minamahal. Kaya kanya sinabi na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen, praise the Lord. Kaya minamahal, minsan, ito po yung mga talatang pinagbabasehan ng iba pong mga relihiyon na sinasabi bilang patunay daw na ang malapay ni Jesus ay hindi Diyos. Amen? Dahil bakit daw niya sinabing Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Subalit sa talata po na ating nabasa ay nalaman po natin na siya po'y nag-anyong tao lamang, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Sa makatuwid, siya po mga minamahal hindi tao, kundi siya po ang ating mahal na Panginoon. Siya po ang ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Kaya sabi po mga minamahal, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang tuparin yung kanyang misyon o yung plano. Puri ng ating mahal na Panginoon. Parang sa mga movies o sa pelikula, meron pong script, mga minamahal. Puri ng ating mahal na Panginoon. Gaya po ng sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 7. Sabi po, na sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbo ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Upang gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakaprograma na po pala ito, yung mangyayari sa mahal na Panginoon, maging yung kanyang mga sasabihin, mga minamahal. Sa katunayan po, mga minamahal, ito pong nakasaad sa Mateo 27:46 na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan din po ay naisulat na nung unang panahon bago pa bumaba ang mahal na Panginoon. Katulad nga na aking pong sinabi, parang pelikula na may script, mga minamahal. Matatagpuan po natin yan sa aklat po ng Awit 22 talatang 1. Sabi din po doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, mga minamahal. Kaya tunay na ito po ay nakaplano na, mga minamahal. Kaya sabi po ng 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 21. Amen, praise the Lord. Ating pong mababasa. Sabi po rito, 5 talata po 21, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos, mga minamahal. Ang ating malapin ay wala pong kasalanan, subalit inari po siyang may sala dahil sa atin, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya sa makatuwid, mga minamahal, siya yung tumayo para sa ating kasalanan. Amen. Praise God. Puri ng ating mahal na Panginoon. At ang sinasabi po mga minamahal, dito na ito po ay plano ng Diyos para sa mga naghihintay sa Kanya. Sino po yun, mga minamahal? Tayo po na mga tinubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po rito ng Hebreo, Kapitulo 9, at ang talata po ay 28. Praise the Lord. Sabi po rito, 9:28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Mga minamahal, dinala ng mahal na Panginoon lahat ng kasalanan ng buong mundo. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Kaya minamahal, ito'y plano ng Diyos, mga minamahal. Preskat pinahintulot na mahal na Panginoon na siya po'y dumanas ng kahirapan. Kaya niya sinabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Puri ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang dito po sa minamahal, sabi po rito, kaya sa makatuwid, hindi siya pinabayaan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Amen? Ito po ay nakaprograma lamang, kaya ipinahintulot ng mahal na Panginoon na ating Ama sa Langit na bilang tao, minamahal, noon nag-anyong tao, siya po'y dumanas ng kahirapan. Gayon din po tayo, mga minamahal, ng anak ng Diyos, sapagkat sinasabi sa Biblia, ang lahat po ng nangyayari sa atin, ito po ay nasa plano po ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng sinasabi po sa huling talata, dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Tayo yun, mga minamahal, na tinawag na pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon. Na bilang pagpapatuloy, akin na pong tinatawagan ng ating pong beloved preacher, David Brother Rometeroya, para sa mga ikalima at hanggang ikapitong wika po. Amen.
Amen. Tuloy natin natin ng Diyos. God bless you, beloved brother Jason. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Gising pa ba tayo minamahal? Amen. Puli nating mahal ang Panginoon. Tuloy-tuloy na tayo minamahal mula sa ikalimang binika ng ating mahal Panginoon hanggang sa uli, ikapitong binika ng ating binakmamahal Panginoon. Sa ikalimang binika ng ating mahal Panginoon ko, ang sabi dito sa aklat ng Juan 19, talata ay 28. Ito po ang pagkakasabi, mga kapatid. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. I thirst. Amen? Sinong tao ang hindi nauuhaw? Lahat tayo nauuhaw. Amen? At ang isang kaparaanan para mapawi yung ating uhaw, tayo ay iinom. Amen? That time, minamahal ko, habang ang ating mahal Panginoong minamahal ay nakapako, minamahal ko, siya po minamahal ko ay tormented, minamahal ko sa uhaw at init. The torment of thirst and fever, minamahal, yun ang nararamdaman ng ating mahal Panginoon. Yun ang kanyang nararanasan that time, minamahal. Naghahalo yung kanyang pawis at dugo na tumutulo, minamahal ko, habang nararamdaman niya yung init at yung pagkauhaw, minamahal ko. Kaya sabi niya, I thirst, minamahal. Kung natatandaan natin, minamahal ko, kaya ng Diyos na mga oras niyan ay magpaulan para mapawi yung kanyang uhaw. Amen? Kaya niya, minamahal. Kung natatandaan natin, minamahal ko, sa kasalan sa Kana, minamahal ko, yung tubig ginawa ng Diyos na maging alak. Amen? Kaya ng Diyos, minamahal. Ngunit bakit hindi niya ito ginawa, minamahal ko? Bago dumating, minamahal ko, yung pagkadakip sa ating mahal na Panginoon, siya'y nanalangin isang araw sa bundok ng Gethsemane. Sabi niya, Panginoon, Diyos ko, kahit manawari maalis sa akin ang sarong ito, ngunit wag ang sa akin ang masunod kundi ang iyo. Amen? Ito, minamahal ko, ang sinusunod ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya, minamahal ko, pinilit na masunod yung kanya, kundi bakos ang ginawa niya, minamahal ko, ay yung pong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ito po, minamahal, ang sinabi ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Hindi ang kanyang masunod, kundi ang sa ating mahal na Panginoon. Yan po, minamahal, siya'y nauuhaw. Kaya nang marinig ito ng mga sundalong Hudyo, minamahal ko, dali-daling isinawsaw, minamahal, ang espongha sa suka at inano sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Akala niya lang, minamahal ko, nauuhaw ang ating mahal na Panginoon sa tubig. Pero kita niyo, minamahal, imbis na tubig ang ipainom, suka. Amen? Ganun sila, minamahal, kalupi sa ginawa nila sa ating mahal na Panginoon. Nauuhaw ang ating mahal na Panginoon. Ganun din naman, mga minamahal ko, hindi sa tubig nauuhaw ang ating mahal na Panginoon dahil sa akong tubig. Kaya gawa ng paraan ng ating mahal na Panginoon. Kaya niya magpaulan. Kaya niya, minamahal ko, maibsan yung kanyang pagkauhaw. Pero hindi dito, minamahal ko, nauuhaw ang ating mahal na Panginoon. Nauuhaw siya, minamahal ko, sa pag-ibig ng tao. Nauuhaw siya, minamahal ko, sa pagmamahal ng tao, minamahal ko, na ano pat ito pong minamahal ko ay nawala. Kung paano sinabi ni Apostol Timoteo, minamahal ko, dapat alamin mo ito na darating ang panahon na ang panahong panganib. Amen? Sabi yan, minamahal ko, sa ikalawat Timoteo 3:1 hanggang 5, sulat niyo, minamahal. Sabi ito, sapagkat ang matay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito yung mahal. Hindi niya naibig yung kapwa niya, sarili lang ang iibigin niya. Sabi dito yung mahal, maibigin sa salapi. Kaya kita yung mahal, yung tao wala ng panahon sa Diyos. Puro salapi yung minamahal, puro trabaho ang kanilang hinahanap yung minamahal. Yung puro sa kanilang sarili. Kaya nga wala na silang time para sa ating mahal na Panginoon. Kahit araw ng linggo, may mga trabaho sila, mga mahal. Kaya nakalimutan na nila ang Diyos. Dito nauuhaw ang ating mahal na Panginoon.
Nauuwaw ang ating malun doon sa pananambahan ng mga tao na nakalimutan nila. Sabi rito, maibig sa salapi, mayayabang. Amen? Sabi rito, mga mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwayin sa mga magulang. Ito na po yung naging mapanganib na panahon, mga mahal. Sabi rito, mga mahal ko, walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Mas gusto pa yung gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Amen? Sabi dito, mga lilo, matitigas ang ulo, at maibigin sa kalayawan kaysa mga ibigin sa Diyos. Dito nauuwaw ang Diyos, yung pag-ibig ng tao sa Diyos. Amen? Kaya nga, ang mahal na Panginoon, ibinigay niya yung kanyang sariling buhay, mga mahal. Sabi niya, ayoko mangyari sa akin to, pero mahal na Panginoon, Diyos ko. Kahit na manawari, mawala sa akin ang sarong ko, yung paghihirap niya, yung magiging sakripisyo mong daranas niya, ayoko nito. Pero wag yung sa akin ang masunod, kundi iyo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi na, Apostol Timoteo naman ko, may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan nila ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Kaya naman, yung pong pagkauhaw ng ating mahal na Panginoon, minamahal ko, naibsan sa pamamagitan ng pagtanggap ng tao na siya ang Diyos na makapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang mensahe, mga naman ko, ng ikalimang winika ng ating mahal na Panginoon. Ay Diyos. At ang ika-anim, mga naman ko, na winika ng ating mahal na Panginoon, ito ay matagpuan natin sa aklat ng 1 Kapitulo 19, ang talata ay 30. Ito po ang pagkakasabi, mga naman, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sabi ng ating mahal, it is finished. Naganap na. Nung sinimulan niya, minamahal ko, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, hanggang sa pangangaral, pagpapakita ng mga himala, para ang mga tao magkaroon ng pananampalataya, ang minamahal ko, para ang tao mailapit sa Diyos. Hanggang sa siyang minamahal ko ay dakpin, dumanas ng kahirapan, pagdurusa, minamahal, hanggang siya ipako sa krus. Kaya nga ito mga naman kanyang ika-anim na nibinika, it is finished. Naganap lang minamahal. Basahin natin minamahal ko ang sabi ng 19:30 ng 1. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya naganap na at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sabi ng aklat ng naman ng 1:4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Amen? So, ibig sabihin, hindi pala siya kailangan huminto hanggat hindi natatapos gawin o maganap yung pinagagawa sa kanya ng ating mahal na Panginoon. This is your assignment. Amen? Ito yung inutos sa kanya ng ating dakilang Diyos. Ito ang kailangan mangyari sa iyo. Ito ang kailangan mong ganapin. Ito ang kailangan mong gawin. Kagaya ng pagkakatawag sa ating minamahal ko. Tinawag tayo sa iba't ibang kaparaanan, minamahal. Sa iba't ibang tungkulin, minamahal ko. At ang tungkulin na yan, minamahal ko, sabi ng Diyos, ito ang kailangan mong gawin. Ito ang kailangan mong ganapin. Hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kung ano yung pagkakatawag sa atin, kung ano yung itinawag sa atin ng ating mahal na Panginoon, gagawin natin ito hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, naganap na. It is finished. Sabi ng 4, minamahal ko, aklat ng 1:17, sabi dito, nilulwalhati kita sa lupa pagkaganap ko sa gawa na ipinagagawa mo sa akin. Ito minamahal.
Naluluwalhati ang Diyos kapag pala nagawa mo yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya yung ginawa ng ating malpon, hindi dapat gawin ng tao. Ito yung mga naman, sa mga ganitong panahon, maraming nagbubuhat ng krus. Maraming nagpapahampas. Amen? Naalala ko, minamahal ko, nung kami nasa pastoral house. Pagka ganyang panahon, minamahal, maraming nagpapasa ng krus. Papuntang grotto. Doon dumadaan minamahal sa Villaronet. Pinanonood namin. Naghahampas ng gano'n. Merong humahampas naman. Kaya hinampas nagreklamo Aray ko, ang sakit ah. Lakas naman, sabi. Okay lang yan, may bayad ka naman Tingnan naman yung ginagawa nila. Ginagawa nila yung ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Anong dahilan? Anong reason nila? Para mabawasan, mapatawad ang kanilang kasalanan? No. Hindi nila pwedeng gawin yung ginawa ng Diyos. Tinapos na ng ating mahal na Panginoon. It is finished. Wala ka nang dapat gawin. Hindi mo na kailangan magsakripisyo. Ang kailangan mo lang lumapit kay Kristo. Tanggapin mo siya bilang Diyos at hari ng iyong buhay. Tagapagligtas. Upang ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ang Panginoon. It is finished. Nagawa na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang ika-anim na winika ng ating dakilang Diyos. At ang ikapito at huling winika ng ating mahal Panginoong minamahal, matagpuan natin itong minamahal ko sa aklat ng Lucas 23, talata ay 46. Ito po ang pagkakasabing minamahal, at si Jesus na sumigaw ng malakas, natinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Amen? Itinatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. May minamahal, lahat ng tao, yung ang ating espiritu, yung ating kaluluwa, walang ibang patutunguhan yan kundi ang Diyos. Amen? Kaya sa Kanya natin ihabilin mo, minamahal ko, yung ating espiritu minamahal. Dahil ang Diyos, minamahal, sabi ng Biblia, kapag ang tao, minamahal ko, ay namatay, siya'y babalik sa alabok at ang kanyang espiritu babalik sa Diyos. Amen? Kaya minamahal, napakapalad natin mga kapatid ko, sapagkat nasumpungan natin yung pagtatagubilinan ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Dati hindi natin alam Dati hindi natin alam kung saan pupunta yung ating kaluluwa kapag tayo namatay. Sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die. And after this, the judgment. Hindi alam ng tao kung saan siya paparoon, ng minamahal, pagkatapos niyang pumanaw sa mundong ito. Ngunit salamat sa Diyos, isang araw nang tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nasumpungan natin yung pagbibilinan ng ating kaluluwa. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tayong lahat hindi natatakot mamatay. Bakit? Bagamat sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay patungo doon. Hindi na tayo nangangamba sapagkat tayo nakatitiyak na ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, babalik doon sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Naalala niyo minamahal ko? Sabi rito minamahal sa aklat ng mga gawa, si Esteban minamahal, ang sabi dito mga kapatid ko, 59, sabi, at kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumatawag sa Panginoon. At nagsabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Binilin din ni Esteban naman ko yung kanyang espiritu habang siya ay binabato. Amen? At ito pa ang nakakagulat. Sabi niya, at siya ay nanikluhod at sinigaw ng malakas sa
na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabing ito, ay nakatulog siya. Amen? Ganun din minamahal ko, sinabi ng ating mahal pa yung minamahal ko. Sabi ka, makapatid ko, Father, into your hand, I commit my spirit. Amen? Panginoon ko, Diyos ko, sa iyong makamay, aking inihahabilin ang aking espiritu. Bakit sa kamay ng Diyos? Kapag kamay ng Diyos ang kumalinga sa iyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sapagat ang pangako ng ating mahal Panginoon, sabi niya, hindi ka kailanman maaagaw sa aking mga kamay. Amen? Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, minamahal ko, we are safe. Minamahal. Tayo po minamahal ay ligtas na sapagat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Lahat magsalubay sa Lord. Yan po minamahal ko ang 7 huling wika ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga mahal ko, ang pinilika ng ating mahal na Panginoon na sabi niya mahal ko, ang Diyos na nagkatawang tao ay nagbigay ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang huling wika na itong minamahal ko ay may napakalaking kaugnayan sa bawat sa atin. Sabi niya minamahal, Father, forgive them, for they do not know, but they do. Ito yung unang binika ng ating mahal Panginoon. Ang ikalawa, today, you will be with me in paradise. Yung ikatlong minamahal ko, woman, behold thy son, behold thy mother. Ang ikaapat, minamahal, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ang kalimang minamahal ko, ako'y nauuhaw, I thirst. At ika-anim, minamahal, it is finished. At ang ikapitong, minamahal ko, Father, into your hands I commit my spirit. Palakpakan natin minamahal ko ang ating pinakamamahal Panginoon. At minamahal ko, yung 7 huling binika ng ating mahal Panginoon ay magkaroon minamahal ko ng malaking bahagi sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, tagapagbana ng buhay na wala hanggan. Tayo umawit minamahal, magpuli tayo sa ating mahal Panginoon. Awitin natin minamahal ko ang sa Kalbaryo. Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo na mahal. Magpuli tayo sa Diyos sa ating pinakamamahal Panginoon. Dati ako makasalanan. Gawin nating panalangin mo na mahal. Dati ako unang kasama. Kalingalin sa libutan at nalulong sa kasalan. Hallelujah. Ngunit ako, yes, there is Jesus. Lapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Hallelujah! Ilubos mo, yes, hallelujah, iyong dugo. Nilinis mo ako, o aking Diyos, kaibutin mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus na
Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Stanza 1 tayo. Stanza 1. Hallelujah. Kasalanan, dati ako sulit kasamaan, naging alitingan sa libutan. Hallelujah. At nalulong sa kalayawan, ngunit ako, oh yes, yes, Jesus, purihin naman ang bakit ako kunahin tayo hindi naman sa ating nagkakasalan? Kausapin mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagduhin mo mga sana mo sa Kalbaryo. Hallelujah. Inubos mo sa iyong dugo, ilinis mo ako, o aking Diyos, kay buhay mo. Ang iyong buhay ay di ipinangkalip sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo sa Kalbaryo. Hallelujah, Jesus. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buhay mo. Ang iyong buhay ay ipinangkalip sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako ibig mo. Amen. Hallelujah. Mga minamahal. Yung awiting ating inaawit ng mahal. Unawain natin na mahal ang mensahe ng awiting ito. Sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, tinubos ka ng ating mahal na Panginoon. Doon sa Kalbaryo, nabayubay ang katawan ng ating dakilang Diyos. Sa Kalbaryo yan, mga mahal, tumigis, umagos ang dugo ng ating mahal na Panginoon. Namatay ang ating mahal na Panginoon dahil sa iyo, sa ating mahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting. Napakapalad mo sapagkat isa ka sa tinawag ng Diyos. Isa ka ang minamahal sa naging dahilan kung bakit ang Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa Kalbaryo, tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng ating mahal, pinatawad ang ating kasalanan, minamahal. Kaya napakapalad mo, kapatid, sapagkat napabilang ka sa ministeryo ito. Patuloy tayong umawit ng mahal sa ating mahal na Panginoon. Bulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah!
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Purihin ka, mahal at Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin minsan at Panginoon, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago tayo magpatuloy minamahal sa ating mapangailangan para sa lahat ng ating magbisita, sa umagang ito kayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat sa araw na ito, minamahal, tatanggapin niyo ang sa lahat ng na pagpapalang inyong matatanggap sa buhay niyo. Ito ay ang kaligtasan mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? At ito po naman ay walang bayan, libreng ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kailangan pong naman ko mapasahin ang 4 na reglamento ng kaligtasan ng mahal. Kaya kung gusto mo ng langit, kailangan nasa iyo ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen? Yung mga pupunta ng abroad, minamahal ko, may mga requirements yan, hinihingi. Amen? NBI, passport, yung visa, lahat, medical, hinihingi yan para makapunta ka sa abroad. Amen? Abroad lang yan, dito lang sa lupa. Amen? Pero yung target natin langit. Amen? At yan ay hindi ipagkakait sa iyo ng Diyos. Kailangan may hihingiin sa iyo ang ating mahal Panginoon. 4 yan. Yung 3, ikaw ang mag-provide. Ang ika-4, ang ating mahal na Panginoon. Amen? Una, pananampalataya. Paano yun? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Magkaroon ka ng pananampalataya kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Mayroon na kayong pananampalataya ngayon sapagkat kayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Maaaring 30%, 50%, 70%. Pero ang gusto ng Diyos, 100%. Bakit 100%? Dahil sa 100% mong pananampalataya, yung problema mo, malulutas. Yung karamdaman mo, gagaling. Ang magulo mong buhay, maaayos dahil sa 100% mong pananampalataya sa Diyos. Kaya, kailangan 100%. Meron ka lang 70, para maging 100%, bumalik ka ulit. Makinig ka ng salita ng Diyos. For faith comes by hearing and hearing by the word of God. Lalago yan hanggang maging 100%. Amen? Yan ang una-una, pananampalataya. Ikalawa, ito po ay ang pagsisisi. Sa Biblia, walang matuwid. Wala, kahit sa lahat ng kasala, walang pwedeng magmalaki sa Diyos. Amen? Kaya nga, hindi nakaabot sa kalugatian ng Diyos ang bawat panalangin ng tao sapagkat walang naging matuwid. At kinakailangan tayo lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa ating mahal Panginoon, kaakibat ng pagsisisi sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Sa pagkasabi ng Biblia, hindi pinangako ang araw ng bukas. Ngayon ang araw ng pagsisisi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pagtanggap sa ating mahal Panginoon, mahal ko, ay siya'y ating aariing Diyos at Hari ng ating buhay. Siya ang ating magiging tagapagligtas. Sabi ng Biblia, 1:12 ng Juan, dapat ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ito ang namahal. Ang laki ng pagkataong binigay siya ng Diyos, maging anak ng Diyos. Dahil ang tao, hindi lahat anak ng Diyos. Maaaring lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang maging anak lang ng Diyos, ngayon tayo natatanggap sa ating mahal Panginoon. Amen? At tayo magsisi, ibig sabihin pagsisihin, talikuran ang kasalanan, hindi na babalikan pagka tayo ay tumanggap sa ating mahal Panginoon. Kaya tayo kung naman ko ay tumanggap sa ating mahal Panginoon bilang ikalawang reglamento na kaligtasan. Itaas niyo ang inyong kamay. Ang pagtaas ng kamay, ito ay tanda ng pagsuko. Huwag kayo mahiya. Pagtanda ng pagsuko sa ating mahal Panginoon. Iyo ko ninyo ang iulo. Yan, tanda ng pagpapumbaba sa harapan ng ating mahal. Ipigit mo ang iyong mata kung maaari. Yan po ay tanda ng ating pagiging sincero sa ating isasagawang pagtanggap sa ating mahal Panginoon. At kapatid, ibuka mo ang iyong labi. Sumunod ka sa aking sasabihin. Ito'y panalangin na pagtanggap at pagsisisi sa harapan ng ating mahal Panginoon. Sumunod ka kapatid, sabihin mo, mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ating pakinggan. Mahal na Panginoon, nasumpungan ko po ang aking sarili na isang maruming basahan, isang makasalanan. Mahal na Panginoon, alam ko na ikaw ay namatay sa krus
ng Kalbaryo hanggang sa akin. Salamat po, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marami sa kasalanan. Hugasan mo po na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo na dahil sa akin. Mahal Panginoon, ligtas mo po ako sa po na aking mahal sa buhay. Gawin po ako isang tunay na Krisyano sa isip, sa gawa at katotohanan sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman siya na ba. Amen. Gusto tuloy natin mga kami naman po ang manalangin ako dakila at mapagpalang ng Diyos ang maraming banal sa pangalan po ang pinakamamahal ng Jesus sa ulihin sa Pama. So ulit palalangin ang minamigyan ng pastor natin yung mga anak na yung nasumpungan sa umagang ito aming dalangin. Nawa ito ang simula ng kanyang paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. Gawin mo siyang tunay na Krisyano, iligtas mo siya sa sampo na pinamamalas sa buhay at nawa ito ang simula ng kanyang paglilingkod sa iyo at muli siya balik sa magsusunod na gawain sa pangalan ng aming pinakamamahal ng Jesus. Kung aming samot palalangin. Amen and amen. Praise the Lord. At mga Panginoon, nasa inyo na po yung dalawang ganito kaligtasan. Isa na lang ang kulang. Ano yun? Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ang kalagayan ng bautismo? Kapag may karamdaman ka ngayon, kapag ikaw ay bautismo sa pangalan ng Jesus, pagbangon mo, wala na yung karamdaman mo. Ibig sabihin ng bautismo, pagbaon sa tubig,